Magandang araw. So may dalawa na naman tayo natapos na labas-pasok design na 6.5, no? Yan. So ito po yung order ni Sir Moises Proto, taga Pangadian, at saka si Lopez Baltasar, taga Negros. Yan. So ito, ready to expire natin ito. So itim yung lagay natin dito sa tangke para maiba naman yung kulay niya. Ito din, itim din. So detachable. Yan. May wheelie bell regulator para complete. Yan. Yan. Wheelie bell regulator. So okay, ready to expire na po ito. Ganda ng dalawang ano. Yan. Tas po no. Tas. Sir, ito na po yung order nyo, sir. Sir Moises at saka si Sir Lopez. Ito, medyo pinalakasan natin kaunti. Yan, lakas niyan. Okay, ito super, okay lang din siya. So try natin siya pahinaan, painin. Yan, mapainin natin siya sa kabila. Yan, lakas pa din, no? Kahit painiin lang. Basta daming wheel, no? Yan, grabe ka lakas, oh. Okay na ito. Yan. Subal palakasan. Yan, kalahati. Kabila. Lagay natin sa kalahati. Okay, kalahati. Yan yung kalahati niya. Siya, no? Okay na to, ganda na. Yan, bali, no? So ito na design, alis carbon na po ito para hindi po siya magka-carbon kahit matagal, basta makuha lang natin yung level doon sa kanyang regulator. Yan, no? Lakas. Talong banyak. Yung painin niya, lakas na yung painin ito sa kabila. Painin, no? Lakas. Dito naman, tama lang. So okay na to para hindi masyadong malakas yung isaw, malakas, oh. Yan, bali natispire na natin, no? Lilinisan lang natin, tapos pipent natin yan para iwas kalawang pati sa ilalim. Ang kailangan din natin sa ISO wheel kalan ay ikuha natin, ililinisan, katulad yung nangyari kahapon na dinala dito yung nagpaayos yun sa atin. So pinalitan natin ng burner chamber. So ang nangyari, hindi daw nila matanggal yung nozzle
Di-threaded yun eh. Matanggal daw nila dati. Hanggang sa katagalan siguro maglinis la, tanggalin nila. Tapos pagbalik nila may mga carbon pa na doon sa thread. Hanggang naipon yung carbon sa thread. Hindi na nila matanggal. So nangyari dinala dito. Pagdating dito, sus grabe pala yung carbon. Kulang talaga sa maintenance, no? Kulang talaga sa kasi yung di 4 na chamber natin parang di 3 na lang kasi nga yung kapal na palibot dun sa gilid, grabe kakapal. Pati yung sa flooring niya parang aabot na doon sa oil destructor yung kapal ng carbon dahil siguro kulang talaga sa kulang talaga sa tawag ito sa maintenance. Dapat i-maintain din natin yung use oil kala natin, katulad din yan sa sasakyan na change oil natin, iwawashing natin, i-maintain natin kung anong mga sira. So yung nangyari kahapon kasi parang kulang talaga sa maintain kasi nga ginawa nila yung LPG mode natin na pang household, ginawa nila na heavy duty. So si sir ay nagluluto ng aripahol at ginagawang steam. So yun ang ginagawa nila, ang steam. So hindi nila napansin, hindi nila nakita. Yun lang na parang hindi na daw umakyat yung apoy. Yun ang nangyari kasi walang makikita na butas kasi nga grabe yung carbon na nakaharang doon sa nozzle burner. So i-maintain po natin. Ang nangyari kasi ginawa nilang heavy duty. Nakabili na din si sir sang heavy duty sa akin. So okay na okay yung heavy duty daw. Walang problema yung heavy duty kasi nga malaki ang heavy duty talaga eh. So yung nangyari yung LPG mode ginawa nilang heavy duty. Ala, isang araw na lutuan yan. Yung nangyari kulang sa maintenance pa. Yun, nakaproblema sila ni sir. So yan ang problema na encounter natin kahapon. So okay lang, ang ginawa ko, sabi ko sir papalitan na lang natin ng nozzle ito. Sabi niya sir wag na lang sir kung hindi matanggal kasi magagastusan daw siya, baka mahal daw. Sabi ko sir kung iuwi mo yan sir, pinunta mo dito problema, pagbalik mo problema pa rin. So wag ganyan, iayusin natin yung problema mo para pag uwi mo okay ang problema mo, hindi kayo mag-away ni misis mo, ng amo mo, so wala kang problema. So ayusin natin dito. Sabi ko sa kanya, nagtanong siya kung magkano. Sabi ko sir, babayaran mo sir yung kuryente, cutting disc, welding rod, yun lang yung babayaran mo. Yung material ko na iba yung sa sa nozzle burner, bigay ko na lang yan sa iyo kasi hindi naman talaga ako nagbibinta ng ganyan, no? So bigay ko na lang sa kanya kasi nga naawa din ako ba. So lesson learned din yun sa atin na dapat linisan natin yung mga use oil kala natin. Huwag po nating hayaan na dami yung carbon doon sa loob kasi napakahirap. Paano ko tanggalin? Mahirapan ako rin dito sa bunganga niya, pati yung sa bunganga niya, grabe doon yung carbon. Talaga dikit doon sa bunganga yung naka-curve. Grabe kakapal. Siya nangyari, ginawa ko, kinating ko talaga sa loob. Kinating ko yung sa loob para matanggal ko siya. So yun, solve ng problema ni sir. So okay na okay. Kahit nga paglinis pagpunta dito hindi nga nalinisan eh. Grabe, yun ang problema ng dapat rescue din yun sa may-ari na ganun ba, linisan nyo din. Mabuti mabait tayo kasi kung stricto tayo hindi natin yung tanggapin yung nangyari sa kalan niya. Tapos i-insist niya pa na lagi daw niyang lininisan. Sabi ko sir, hindi mo ito nalinisan. Simula siguro pagbili mo dito, ilang bisis lang siguro mo nalinisan. Yun, starting nalinisan niya. Inamin din niya na last na doon na kasi sa mga babae na daw na sa pisto nila, yung mga babae lang daw nagpapaapoy. So matagal na daw niya na talaga na balikan doon at nalinisan. So yun nangyari, pinuntahan niya dahil may reklamo, dinala niya dito. So, huwag mo na i-insist sir dahil gumagawa kami ng kalan. Kahit nga yung sa akin, 3 years na yan, no? Pinakita ko saya, pangit lang yung tingnan sir, pero tanggalin mo yung nozzle sir, tingnan mo sa loob, ang linis yan. Kasi nga minimaintain ko taga palinis. Kasi
kasi araw-araw ko yung ginagamit. So yan. So thank you. Maraming salamat po sa lahat na mga subscriber natin. So 10,000 plus na po tayo, no, subscriber. So maraming salamat sa inyo sa suporta. At sa mga bago pa dito sa ating channel, please subscribe at i-click yung notification bell para updated kayo palagi sa ating mga bagong mga video. Yan, thank you.